A'udhu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tunay nga po ang lahat ng papuri at pasasalamat ay nauukol lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang Panginoon ng alamin. Muli mga kapatid, welcome po sa aming programang Kape Talakayan. Alhamdulillah sa pagkakataong ito ay binabati ko ang lahat ng ating mga kapatid na Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh at isang magandang gabi ho sa oras ng Pilipinas. Mga kapatid, bago muna po ho ipakilala ang paksa o ang tema siyang aming tatalakayin, ay nais ko muna ipakilala ang ating magiging kasamahan sa gabing ito. Brother Nadim, kilala ka nga? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa inyong mga kapatid na nanonood, maraming salamat at muli na naman akong nakasama ng ating mga magigiting na debatista sa pagkatanggol sa reliyong Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, alhamdulillah mga kapatid, at papakilala ko po ang ating kinagalang na nire-respetong guro dito sa Kape Talakayan. Wala lang iba kundi ang kapatid na Rashid. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, ang lahat po ng papuri at pasasalamat ay kay Allah, ang Panginoon ng lahat ng nilalang. Ang ating paksa, kailangan ba ang reliyon upang maligtas? Opo, Rashid, bago tayo pumunta muna sa paksa, ay pakilala muna ho natin ng konti ang produkto ng Kape Talakayan. So, mga kapatid, meron po tayo itong Kape Talakayan mug. Ito po ay comparative religion na tasa. Alam ko sana ito ay mabibili nyo lamang ng mura sa halagang 170 pesos or 170 pesos. Pag pumunta kayo dito, huwag nyo kalimutan bumili ito sapagkat malibang kapihan nyo pa ito, ay souvenir nyo pa ito. Di lang yun. Ayun, ano Di pa? lang yung brother knife. Kapag bumili sila nito, masusuportahan pa nila ang dawa. Ayun, mashallah. At the same time, pwede rin sila mag-aral dito. Alhamdulillah. Kapag nag-aral sila dito at kumalat ng kaalaman, sigurado nakatulong na sila, nagkaroon pa sila ng kaalaman. Hindi lang basta-basta pag-aaral, maaari pa rin ko kayong bumili ng aming pinapakilalang produktong kape. Wala nang iba, hindi ang Revita Life. Ito po ay 3-in-1 coffee na ito po may tongkat ali, ginsengs at ganoderma. Ito po talaga ay healthy coffee. At sa mahilig po magtsa, ay meron naman po kaming Chinese green tea. At meron pa hong ibang produkto. Lahat yata nung uminom yan, lumakas eh. Oo, lahat ng uminom nito, lumakas. Kasama ka rin ba doon? Ay, hindi pa naman. Hindi pa na. Malapit-lapit na siguro. Alhamdulillah, inshallah. Alhamdulillah, inshallah. Ngayon, Rashid, punta tayo sa paksa. Kailangan ba ang reliyon upang maligtas? Yun kasi ang pag-usapan natin. Maraming nagtatanong yan eh. Actually, nag-aabang na yung ating mga kababayan, ating mga kapatid. Ngayon, uunahin muna natin kung ano sinasabi ng Quran al-Karim. Ano ang sinasabi ng Islam, ng ating reliyon, patungkol sa kung kailangan ba talaga ang reliyon upang maligtas. Ngayon, meron tayong babasahin, sana manamnam ng ating mga kapatid ang mga aya na ating babasahin na nakasulat sa loob ng Quran al-Karim. Pagdating sa reliyon, malinaw na naipaliwanag sa atin, naituro sa atin sa pamamagitan ng Quran kung ano ang sinasabi patungkol sa reliyon. Una, basahin natin yung surah Al-An'am, chapter 6, verse 125. Bago mo basahin ng Tagalog, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Ang sabi ho dito, فَمَنْ يُرِيدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيْقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ. Pakibasa nga sa Tagalog. Ganito po ang ating mababasa sa maluwalhating Quran sa chapter 6 po, ang mga versikulo ay 125. Kaya ang sino mang nanaisin ni Allah na patnubayan, paluluwagin niya ang dibdib nito sa Islam. Ang sino mang nanaisin niya na ilagaw, gagawin niya ang dibdib nito na makitid, na naninikip, na para bang umaakyat siya sa himpapawid. Ang ganda ng sinabi rito eh.
Yun pala ang unang-unang gagawin ng Diyos sa atin. Kapag gusto niyang patnubayan ang tao, ang unang-unang gagawin ng Diyos, ang unang-unang gagawin ni Allah subhanahu wa ta'ala, paluluwagin ang ating dibdib. Sabihin, bubuksan ang ating puso. Papatnubayan niya tayo sa reliyong Islam. Siya na mismo nagsabi, kapag ang Diyos gusto kang patnubayan, gusto kang lumakad sa matuwid na landas, ano unang-unang gagawin ng Diyos? Paluluwagin niya ang ating dibdib at papatnubayan niya tayo sa Islam. Ito palang malinaw na eh. Ha? Malinaw na sapagkat ang Diyos pala, kapag gusto kang gawan ng kabutihan, kapag gusto kanyang nariing ganap, kapag gusto kang maligtas, papatnubayan kanya sa Islam. Ang ganda ng sinabi. Yes, at saka sa madaling salita nga rin, paluluwagin niya ang iyong bibig. Bubuksan niya. Inalintulad niya kasi yung taong may maluwag ang paghinga. Di ba? Pag maluwag ang hininga mo, Masarap sa ginhawa. masarap maginawa. Hindi ka tulad, ang ganda ng sinabi, scientific yung Quran. Kasi kabaligtaran naman doon sa ililigaw sa mga hindi papatnubayan. May kadahilanan pag hindi sa papatnubayan. No? Katulad siya ng taong umaakit sa impapawid. Doon sa impapawid, sa ionosphere, stratosphere, wala nang hangin doon sa taas ng ulap. Wala nang hangin doon Paano? Kita mo, miracle talaga ang Quran. Sa panahon ni Propeta Muhammad generally, ang tao, wala pa namang airplane doon Wala pang idea ang tao na doon pala sa taas ng impapawid, walang hangin. Naninikip pang hininga mo. Kaya nga sa Baguio, di ba, napunta ka sa Baguio. Manipis ang hangin doon, kasi mataas Bakit yan? Bakit? Pangalawa, naranasan ko na, umakyat din ako, naninikip yung tenga ko. Ang ganda ng sinabi ng Quran yung pa lang, may idea na tayo na wala sa Bible to. No? Mamaya, papaliwanag natin. Sa Quran, ang Diyos, kapag gusto kang patnubayan, bubuksan ni Allah, paluluwagin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang iyong dibdib, ang iyong puso. Ibig sabihin, bubuksan niya ang iyong puso, papatnubayan ka sa pananampalatayang Islam. Tuloy pa, ano pang sinabi niya? Patungkol dyan, pagkatapos, yan 125 Sa 126, ito pa sinabi niya, وَحَادَ صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمٌ وَحَادَ صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمٌ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ At ito ang daanan ng Panginoon mo. Tuwid! Ito ang daanan ng Panginoon mo. Tuwid! Tuloy. At masusi na naming nilinaw ang kapahayagan para sa mga taong nagpapaalalahanan. Yun, no? Yung Islam na kung saan papatnubayan tayo, paluluwagin niya, bubuksan niya ang ating puso, papatnubayan tayo sa pananampalatayang Islam. Ito palang ang reliyong ito, sabi, ang daan ng ating Panginoon, ang daan ni Allah subhanahu wa ta'ala, tuwid na daan. Pagkatapos, makakamit nila ang tahanan ng kapayapaan. Ganda ng sinabi, lahum darus salam inda rabbihim wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun. At makakamtan nila, makakamit nila ang tahanan ng kapayapaan sa piling ng kanilang Panginoon. Isabihin, kaligtasan to Pagkatapos na tayo patnubayan, kapatid na natin, sa pananampalatayang Islam, na daan ng ating Panginoon, daan ni Allah, ang tuwid na daan, makakamit natin ang tahanan ng kapayapaan sa piling ng ating Panginoon. Di kaligtasan. Dito pa lang nasasagot na yung tanong kung kailangan bang reliyon o hindi, sukat natin ikaligtas. Pero, ang maganda sa Quran, mas dinitali pa. Mas pinaliwanag pa ng buong buo. Kaya ituloy natin kapatid. Ano pa ang sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala? Ito mo pinapasabi sa atin ng mga ganito. Palibasa, napatnubayan na tayo. Diba? Nasa tuwid na daan na tayo. Pinangakuha na tayo ng kaligtasan. Ito ngayon ang iniutos sa atin na sabihin natin sa tao. Pakibasa nga yung
chapter 6, 153. Ito ang sabi, وَأَنَّ حَادَ صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعْهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Na ito ay ang daan ko. Ito ang aking daan. Tuwid. Tuwid. Kaya sundin ninyo ito. Huwag ninyong sundin ang ibang mga daan, sapagkat magpapahiwalay ang mga ito sa inyo, palayo sa daan niya. Linaw eh. Ang daang tinatahak natin tuwid. Huwag nating sundin ng ibang daan. May ibang daan eh. Ibig sabihin may ibang reliyon. Kaya lang, mali, hidwa. Ha? Oh, ito pinapasabi. Invento. Mga nasa hidwang pananampalataya. Ngayon, nilinaw pa ng mas malinaw. Pinapasabi pa sa atin ng mga ganitong pangusap. Pakibasa natin. Same chapter, nasa chapter 6 pa lang tayo. Isang chapter pa lang, doon pa lang nasasagot na. Dito pa lang sa isang kabanata, Al-An'am, nasasagot na yung katanungan eh. Chapter 6, 161. Basahin natin muna. Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim. إلى صراط مستقيم دينا قياما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Sabihin mo, tunay na ako'y pinatnubayan ng Panginoong ko sa tuwid na landasin. Saan tayo pinatnubayan? Sa tuwid na landasin. Tuloy. Isang reliyong tama. Isang reliyong tama. Na paniniwala ni Abraham. Paniniwala ni Abraham. Bilang isang makatotoo. At hindi siya napabilang sa mga musyrik. Hindi siya napabilang sa mga nagtambal sa pagsamba. Ang linaw. Inuutusan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Nasabihin natin sa mga tao, tunay na ako ay pinatnubayan ng aking Panginoon. Saan tayo pinatnubayan? Sa tuwid na landasin. Ano yung tuwid na landasin, kapatid na dali? Isang reliyong tama. Talisay. Ito mo? Hindi lang basta tuwid eh. Nilinaw pa. Tama. Reliyong tama. Na paniniwala ni Abraham bilang isang makatotoo. At kailanman si Abraham ay hindi napabilang sa mga nagtambal sa pagsamba. Napakalinaw. Ha? Kung ano yung reliyong nilalakaran natin, ang tuwid na landasin, ang tamang reliyon. Sa makatuwid karashid, hindi lang ito basta-bastang tamang reliyon, kundi batay din sa Quran, ito rin ang reliyon ng ating amang si Abraham. Eh, sino ba si Abraham? Ha? Kasi nilinaw, sinabi sa atin yan, nasa tuwid tayo ng tuwid na landas. Tamang reliyon. Ha? Paniniwala ni Abraham. Eh, sino ba si Abraham? Basahin natin yung Chapter 22. basahin muna natin chapter 3, verse 67 and 67. Maka na Ibrahim, Surah Al-Imran, chapter 3, 67 and 68. Pakibasa mo sa English, kapatid. Ganito ang ating mababasa. Sige, sa English. Tapos babasahin ko sa Tagalog. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. Ibrahim was neither a Jew nor a Christian, but he was a true Muslim, Hanif, Islamic monotheism, to worship none but Allah alone, and he was not of al-mushrikun. Si Abraham ay hindi isang Hudyo at hindi isang Kristiyano. Paano siya maging Hudyo? Siya ang lolo ng mga Hudyo. Yung Hudyo, lahi yun eh. Lalo hindi siya Kristiyano. Pambira, kamakailan lang Kristiyano. Yung salitang Kristiyano sa Biblia, tatlo lang. Ang kaaway pa nagbigay. Diba? Siya ay isang Muslim. Ano ibig sabihin ng Muslim? Sumusuko sa Diyos. Sumusuko
kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Islam, ang pagsukong ganap. Ang sumusuko, tinatawag na Muslim. Hindi siya napabilang sa mga nagtatambal kay Allah. Kaya, patuloy mo yung pagbasa, kapatid ng Lord. 68. Verily, among mankind who have the best claim to Ibrahim are those who followed him. And his prophet, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and those who have believed, the Muslim, and Allah is the wali, the protector and helper of the believers. Pakibasa mo sa Tagalog. Bago ko muna basahin yung kasashit sa Tagalog, basahin din natin sa Sky International. Ang sabi dito, Abraham was neither a Jew nor a Christian, but he was what inclining toward truth, a Muslim, and he was not of the polytheists. He was not among the polytheists. Pag sinabing polytheists, yung mga naniniwala sa maraming Diyos. Mamaya pa, sino-sino yung mga naniniwala sa maraming Diyos. Sa Tagalog, ganito mababasa. 68, basahin yung 68 na Tagalog. Si Abraham ay hindi isang Hudyo at hindi isang Kristiyano, bagkus siya noon ay isang makatotohanang Muslim. Hindi siya napabilang sa mga nagtatambal kay Allah. Tunay na ang pinakamalapit sa mga tao kay Abraham ay talaga ang mga sumusunod sa kanya at ang propetang ito at ang mga sumasampalataya. Himay-himayin natin. Una, si Allah subhanahu wa ta'ala, kapag gusto kang patnubayan, ibig sabihin gusto kang maligtas, katulad ng mga kababayan natin sa Saudi Arabia, mga balik Islam, yung mga sa pananampalatayang Islam. Iyan ang unang-unang pabor, manifestasyon, na pinatnubayan ka ni Allah. Bakit? Kapag gusto kang patnubayan, pinapaluwag niya ang iyong dibdib. Pinapatnubayan ka sa Islam. Siya mismo nagsabi. At ang Islam, ito ang daan ng ating Panginoon, ang ating Rab na si Allah subhanahu wa ta'ala. Anong daan? Tuwid na daan. Ano pa? Totoong reliyon. Tamang reliyon. Dalisay na reliyon. Ano pa? Reliyon ni Abraham. Ha? Ano pa pala? Yung pa pala eh. Ha? Tingnan nyo. Ano ba itong Islam? Tingnan mo. Ha? Hinihimay-himay natin eh. Ginagamit natin ang pinahayag sa atin sa Quran and Karim. Ano ba itong Islam? Na mismo ang Diyos eh. Malinaw. Si Allah mismo nagsabi kung anong pangalan ng reliyon. Ha? Basahin natin yung Surah Ar-Rum, chapter 30, verse 30. Katunayan, masingit ko lang, no? Ang samantala. Katunayan, ito rin yung ipinadala kay Propeta, no? Yes. Oh, yung relihiyong Islam. Yes. Kay Noe. Oh, mababasa yan sa Surah Al-Ashura, chapter Ashura 42:13. Mamaya, basahin natin, ha? Banggit yun. Unahin natin, ano ba itong Islam? Kung saan ito ang daang tuwid. Tuwid na daan. Tamang reliyon, ang reliyon ni Abraham. Basahin natin chapter 30, verse 30 ng Quran. Ganito po ang ating Bago mo basahin ng Tagalog, ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, English, no? فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Pakibasa mo. Sa English muna. Sige. So set you, O Muhammad, your face towards the religion of pure Islamic monotheism. Hanif, worship none but Allah alone. Allah's fitra, Allah's Islamic monotheism, with which He has created mankind. Yan naman pala eh. Ang sabi, panatilihin, ibaling natin ang ating muka. Saan daw? Sa reliyon bilang isang makatotoo. Nang sabi dyan, the fitra of Allah. Yes. Ang kalikasan ni Allah. Sa makatwid ang Islam. Na sa pamamagitan nito, pakibasa mo ulit. With which He has created mankind. Sa pamamagitan ng fitra na ito, ang katalagahan ni Allah, ang Islam, nilikha niya ang mga tao. Kaya nga parasit sa Tagalog, ang sabi Basahin mo. ko, kaya panatilihin mo ang mukha mo sa reliyon bilang isang makatotoo, mamalagi sa kalikasan ng pagkalalang ni Allah na nilalang niya ang mga tao ayon doon. Ito palang Islam, kalikasan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Katalagahan na sa pamamagitan ng katalagahan ito, sa makatwid ang Islam,
Nilikha niya ang mga tao. Paano masasabi mong hindi kailangan ng reliyon? Eh wala pang tao, may reliyon na. Wala pang tao, may Islam na. Nalikha. O, dito tayo nilikha eh. Sa reliyong ito. Bakit? Ano ba Islam? Ito yung submission to the will of God. Wala naman akong alam na nilalang ni Allah o bahagi ng kanyang nilalang. Lahat naman kasi nilalang. Maliban kay Allah, siya lang lumikha. Ang lahat nilikha, lahat nilalang. Eh lahat naman ng pangmasdan mo, pag-aralan mo, ang lahat ng nilikha ni Allah, eh talagang willingly, unwillingly, they submit. Katawan lang natin eh. Diba? May batas siyang ginawa eh. Kailangan kumain. Kailangan uminom. Kahit anong pigil mo, Kailangan talaga eh. Pwede ba tayong hindi kumain? Pwede. Kailan mamamatay ka? Di ba? Talagang sumusuko yung katawan natin eh. May pinagsusukuan eh. Di ba? Naturalesa kasi yun eh. Sa pamamagitan ng likas na ito, kalikasan na ito, naturalesa ito, dito niya nilikha ang tao. O di ang linaw. Napakalinaw. Kapatid na din. So lumalabas na talagang nabubuhay tayo sa relihiyon. Ay, yun talagang. Yung talagang Sa katotohanan. pamamagitan ng reliyon na ito, ang Islam, dito tayo nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya, ngayon, di pinagtubayan na tayo. Pagkatapos, inutosan pa tayong sabihin sa mga tao, tunay na tayo na patnubayan ng ating Panginoon sa tuwid na daan. Sa reliyong tama, ang reliyon ni Abraham. Ang tanong, may kaligtasan na ba? Naligtas na ba tayo? Palibasa tayo ay pinatnubayan sa pananampalatayang ito. May pagliligtas na ba? Halimbawa, binuksan ni Allah ang ating puso, binaluwag niya ang ating dibdib, pinatnubayan niya tayo sa pananampalatayang Islam, sa tuwid na daan, sa tamang reliyon. May kaligtasan na bang naganap? Ligtas na ba tayo? Basahin natin ang Surah Al-Imran, chapter 3, 103, kapatid na Nay. Kapatid, English muna siguro. Chapter 3, 103. Basahin natin, ano? Maganda to, magandang ano to. وتعصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم وأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار حفرة من النار. Pakibasa mo. And hold fast, all of you together, to the rope of Allah, and be not divided among yourselves. And remember Allah's favor on you, for you were enemies one to another, but He joined your hearts together, so that by His grace you became brethren in Islamic faith, and you were on the brink of a pit of fire, and He saved you from it. He saved you from it, past tense, right? Yes. Save you from it. Ligtas eh. May salvation ng naganap eh. Pakibasa mo sa Tagalog para mas malinaw. Kumapit kayo sa lubid ni Allah ng sama-sama at huwag kayo magkahati-hati. Alalahanin ninyo ang pagpapala ni Allah sa inyo. Noong kayo ay mga magkakaaway, ay pinagbuklod niya ang mga puso ninyo. Kaya kayo, dahil sa pagpapala niya, ay naging mga magkakapatid. At noong kayo ay nasa bingid na ng hukay ng apoy, ay sinagip niya kayo mula roon. Sinagip tayo eh. May kaligtasan. Ligtas na nga. Ulitin natin ang kapasida. Ang sabi dito, paki-close up mo, Miss Cameraman. at noong kayo ay nasa bingid ng hukay ng apoy, which means Nasa ang impyerno, Nasa bingid na daw tayo. Bingid na eh. Ng impyerno eh. Kaya lang, ay sinagip niya kayo mula roon. He saved you from it. Sino nagligtas? Si Allah. Si Allah subhanahu wa ta'ala. Sa madaling salita, kapatid na Rashid, ang ating tagapagligtas din pala ang yaong lumikha sa atin. Siya ang nagbukas ng ating puso. Siya ang nagpatnubay sa atin sa reliyong Islam. Sa tuwid na daan. Kaya nga malinaw eh, di ba? Yung inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sa Kanya,
Di ba? Tayo nagmula. Nagmula, at sa Kanya rin tayo babalik. Kaya malinaw. Nagkaroon na ng pagliligtas. Kaya tinuturing na ligtas yung napatnubayan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Tingnan mo, malinaw eh. Quran mismo ang binabasa natin eh. Ngayon, ano ba itong patnubay niya? Ito ay pabor na binigay sa atin. Kanina binasa natin, di ba? Di ba? Kanina nabasa nyo sa the same chapter, Surah Al-Imran, na ito pala'y ni'ma ni Allah. Ito pala'y biyaya ni Allah. Ito'y favor ni Allah na tayo pinatubayan. Sinagip niya tayo, iniligtas niya tayo, na tayo nasa bingit na ng apoy ng impyerno, but He saved you from it. Basahin pa natin sa chapter 49 verse 17. Sa English, basahin mga kapatid na natin. 49. Al-Hujarat, chapter 49 verse 17. Gayon din sa'yo, kapatid na natin. 49. Ginagamit natin yung ating magandang translation na Tagalog, ano? Surah Al-Hujurat, A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim, 49, 17. 49:17. Their regard as favor to you, O Muhammad, that they have embraced Islam. Say, count not your Islam as a favor to me. Nay, but Allah has conferred a favor upon you that He has guided you to the faith if you indeed are true. Pakibasa ng Tagalog. Itinuturing nilang pagmamagandang loob sa inyo na sila ay yumakap sa Islam. Sabihin mo, huwag ninyong ituring na ang patnubay niya sa inyo sa pananampalataya. Ulitin ko karagit, kung kaya ka nagkamala ng basa. Ulitin ko. Itinuturing nilang pagmamagandang loob sa inyo na sila ay yumakap sa Islam. Sabihin mo, huwag ninyong ituring na pagmamagandang loob sa akin sa pagyakap ninyo sa Islam. Bagkus si Allah ay nagmamagandang loob sa inyo sa pagpatnubay niya sa inyo sa pananampalataya kung kayo ng mga tapat. Kayo na ay mga tapat. So, ito pala ay kagandahang loob sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay pinatnubayan niya sa pananampalatayang Islam. So, sa mga kapatid na Rashid, yung tinutukoy doon sa chapter 3, sa Surah Al-Imran, yung nihma doon pala tinutukoy doon, yung pala yung patnubay sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala, batay sa chapter 44, verse 17. Isang malaking biyaya. Isang malaking Tama, biyaya. ni'ma, biyaya. At hindi lang basta biyaya, magkagandahang loob pa ni Allah subhanahu wa ta'ala na pinatnubayan tayo sa pananampalatayang Islam. Ang tuwid na reliyon, ang tuwid na landas, ang tamang reliyon, ang reliyon ni Abraham, na kung saan, sa pamamagitan ng pananampalataya nito, ng reliyon ito, nilikha niya ang mga tao. Kaya tayo naligtas eh. Ligtas eh. Kailangan mangapit ka. Kaya nga sabi, hold on. Di ba? Kailangan manatili tayo sa pananampalatayang ito habang tayo nabubuhay. Kaya pala kapatid na Rashid, napakapalad pa na natin tatlong ngayon na nandito. Hindi lang tayong tatlo. Oo, hindi, dito muna. Kapatid yung mga iba na kapatid, lahat. Linawin pa Baka natin. mamaya maging special tayo eh. Ay, hindi Kanina, nabasa natin talagang nakasulat sa Quran yung pananampalataya o reliyong Islam. Di ba? Pinapatnubayan, pinapaluwag niya ang ating dibdib at pinapatnubayan tayo sa Islam. Yung palang sapat na supposed to be kung ano pangalan ng reliyon. Pero, talagang nilinaw pa ng mas malinaw ni Allah subhanahu wa ta'ala kung ano ang pangalan ng reliyon na dapat nating panghawakan. Sampalataya. Pakibasa yung Surah Al-Imran, chapter 3, verse 19. Ang sabi, Inna ad-dina indallahil Islam. Sa English, Truly, the religion with Allah is Islam. sa Tagalog, Tunay na ang reliyon saganang kay Allah ay ang Islam. Islam eh. Siya mismo nagbigay ng pangalan eh. Ano pangalan ng reliyon? Islam. Ang Diyos mismo nagbigay. O di, kung Quran ang ating paniniwalaan, kung Quran ang ating magiging batayan, wala na sanang problema. At saka Rashid, Tapos na, wala nang problema. Saka
Parish, nakikita din natin dito sa chapter 3, verse 19, dito ginustify ni Allah ang Islam ay parang ito yung religion na parang ganang lang sa kanya. Yes. Kumbaga wala na siya ibang religion sa paningin niya maliban sa pananampalataya nito. Nilinaw niya pa eh. Nilinaw niya pa. Tingnan mo ha. Pinirpekto niya pa ang religion nito eh. Sabi niya sa Surah Al-Maidah chapter 5 verse 3, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Pakibasa. Okay. Sa English. I have perfected your religion for you. Perfected na kasi Yes. pagdating ni Prophet Muhammad, perfecto. Yes. Wala nang hindi na magkukulang, hindi na madadagdagan, no? Perfect. Wala nang idadagdag pa. Tuloy. I have perfected your religion for you, completed my favor upon you, and have chosen for you Islam as your religion. Yun na pala eh, oh. Official religion ng Islam eh. Pakibasa mo sa Tagalog. Sa araw na ito ay tinubos ko para sa inyo ang reliyon ninyo. Dali. Nung mga sinauna, unang anbiya, unang propeta, panahon ni Noe, panahon ni Abraham, panahon ni David, ni Solomon, ni Yesu Cristo, may pabor nang ibinigay sa atin, sa kanila si Allah subhanahu wa ta'ala. Meron na rin silang reliyon. Kaya lang nung panahon na yon, may hanapin ka pa. Bakit? Wala pa yung huling sugo eh. Wala pa yung pinakasagka, the seal of the prophet. Na? Sa makatwid, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nung dumating na ang huling sugo, ang rahmatul alamin, na kung saan siya ang sugo, mula nung siya'y sinugo, hanggang sa katapusan ng mundo, yawmal qiyamah, pinirpekto na ang reliyon. Naging perfect, wala nang darating pang ibang sugo, wala nang idadagdag pa sa reliyong ito. Perfecto na, kinumpleto na ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang ni'ma, ang kanyang pabor, ang kanyang kagandahang loob. Pakibasa mo ulit. Kaya sabi po dito, uulitin ko po ang pagbasa sa araw na ito ay nilubos ko para sa inyo ang reliyon ninyo. Binuo ko sa inyo ang pagpapala ko. At kinalugduan ko para sa inyo ang Islam. Para sa inyo ang Islam. Binuo ng pagpapala. Paano mo matitikman yung pagpapalang bumbo? Pagpapalang mula kay Allah ng bumbo. Yun, sa pamamagitan ng Islam. Kinumpleto ko, binuo ko ang pagpapala ko. Kaya, at kinalugduan ko para sa inyo ang Islam bilang relihiyon. Pinerpekto na, kinumpleto pa. At kinalugduan pa. Binuo niya ang kanyang pagpapala sa pamamagitan ng pananampalatayang Islam na doon natin mararanasan ng pagpapalang buong buo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kumbaga para siya, ito yung madalas ko rin pinapaliwanag sa mga niyadawahan natin. Pagdating sa patayan ng tunay na relihiyon, kinakailangan ang tunay na relihiyon, ang Diyos mismo ang pumili. Sapagkat pag siya, inangkin niya, at malipas sa inangkin niya, ito ay pinili niya upang maging relihiyon natin. Siya nagbigay ng pangalan. talaga. Siya nagbigay ng pangalan. Sa pamamagitan ng reliyong ito, dito niya nilikha ang mga tao. Ito kasi yung likas o kalikasan ni Allah subhanahu wa ta'ala. At ito ang tuwid na daan. At sa tuwid na daan nito, sa makatwid ang tamang reliyon, ang reliyon ni Abraham, dito natin mararanasan, matitikman ang pagpapalang buong buo. Kapagkat ito yung manifestasyon na kinumpleto niya na, completed my favor upon you. At kinumpleto niya na yung buong buo, ang pagpapala na yung Islam ang pinili niya para sa atin. At ginawa niyang perfecto ito, kapatid. Ngayon tanong, Brother Knight, Brother Nadim, kapag ikaw ba nag-invento pa ng reliyon? Mamaya, talakayin pa natin yan. Andito na kami, kakabuklat na pala. Nakakita ka ng talata sa Biblia, halimbawa, tapos pinarehistro mo sa Securities of Exchange Commission. Nagdaradakdak ka. Ito, tama! Pinaglalaban mo pa. Maraming ganyan na nangyari. Nag-invento ka ng reliyon. Nagtayo ka ng sarili mo. Umanib ka sa ibang reliyon. Ano sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala? Siya mismo nagbigay ng pangalan ng reliyon eh. Ang pangalan ng reliyon, Islam eh. Ngayon, pumili ka pa ng ibang reliyon. Ano mangyayari? Pakibasa mo ang chapter 3.
Ang tanong aya yan, kapatid. Surah Al-Imran, chapter 3, verse 85. Okay, basahin natin ha. And whoever seeks a religion other than Islam, it will never be accepted of him. And in the hereafter, he will be one of the losers. وَمَنْ يَبْتَغِي خَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلُ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Kapatid. Ang sino mang naghahangad ng iba pa sa Islam bilang relihiyon, hindi iyon matatanggap mula sa kanya, at siya sa kabilang buhay ay kabilang sa mga malulugi. Ibig sabihin, hindi maliligtas. Talunan. The official religion in the day of judgment is what? Islam. Sila. O kaya, nagtayo ka ng, ha? Ito kasi, ito, palakayin na natin. Sila yun ha. Ang problema, kapag ang batayan ng ating kababayan, na naawa tayo sa ating kababayan kasi nalilito na dahil Bible ang gamit. Eh, pag pinakinggan mo naman yung mga nangangaral sa Biblia, eto, may tao na ang dala-dala Biblia magsasabi, hindi kailangan ng reliyon. Yes. Mga born again, ibang Baptist, ibang evangelicals, hindi kailangan ng reliyon. Tataka nga Ang ako kailangan relasyon, sumampalataya ka lang kay Jesus. Tapos na. At gumawa ng kabutihan. Iba, walang kabutihan eh. Diba? Iba nga, hindi kailangan ng kabutihan eh. Ligtas na. Kasi Rashid, kung pag-aaralan kasi natin, pag pinag-aralan kasi nila yung doctrine of salvation, pagdating sa tinatawag natin justification, ang tinatawag nila ay justification by grace alone, hindi kasama ang paggawa ng mabuti, hindi kasama ang tinatawag nilang pag-alib sa kahit anumang reliyon, sapagkat yung biyaya ng Diyos na yun is enough na for your own Mamaya, salvation. basahin mo yung talata na yan. Itong problema ng ating kababayan na nakita natin na naawa tayo. May mga nagsasabing ang dala-dala Biblia, hindi kailangan ng reliyon. Tama. Meron man nagsasabi, kailangan ng reliyon. Kailangan ng reliyon. Pero, ang reliyon daw yun, ang pangalan ng reliyon, iglesia. Hindi, tataka naman ako, paano ang pangalan ng reliyon, iglesia? Ay, pang ibig sabihin ng iglesia, kapulungan eh. Kongregasyon, samahan, grupo ng tao. Paano yun ang naging pangalan ng reliyon? Ito pa problema, ang mga kababayan natin. Ano? Ang pangalan ng reliyon ay iglesia. Anong iglesia? Iglesia ni Cristo, sabi ng mga kay Manalo. Sabi ng Manisoriano, iglesia ng Diyos. Sinuway niya yung sugo niya. Kasi ang tama, ang una, iglesia ng Diyos. Haligat suhay ng Haligat sugay ng katotohanan. Eh mali daw yung suhay. Sinuway niya yung sugo niya eh. Oo. Nagtayo rin ng sarili. Ha? Ang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, haligat sa haligan ng katotohanan. Sa bansang Pilipinas. Eh kaya lang, hindi na rin pala yun ang pangalan nila kasi pinagbawal sa kanila pangalan niyo. Bayan ng Diyos. Ang dami eh. Ako nga eh, kung, alhamdulillah, pinagtubayan ako ni Allah eh. Eh kung hindi ako pinagtubayan, alam mo, tatayo rin ako ng reliyon eh. Tanong mo, Brother Nadim, anong tanong? Tanong mo kung anong reliyon? Ano rin yun? Makipot na daan. Bakit naman Eh Rashid? sinabi ni Kristo eh. Magsilakad ko, kayo magsilakad sa mga maluluwang na daan. Kundi sa makipot na daan. Ipaparehisto ko yan sa Security of Exchange Commission. Parang magkakasunod ah. Hindi nga, daan eh. May kung meron dating daan, Tamang daan. makipot na daan. O eh, ipaparehisto ko. Ganun lang naman nangyayari sa atin eh. Kumukuha ng talata, ipaparehisto sa Security of Exchange Commission, pagkatapos magdadaldal na sa dalawang tama. Parang ganito yan, Rashid, no? Minsan ang gagawin, yung dalawang talata ng Biblia, pagpuputulin, tapos pagdudukturin, halimbawa, hindi na ako malalayo. Yung dating kinakaniban ko. O, ano yun? Ayun. Yun din, Sabadista, Seventh-day Adventist. Oh, ano yun? May Jehovah's Witness din. Santa Iglesia Adventista del Séptimo Dia. Oh. Eh, yung Santang Adventist ay galing sa Hebrew chapter 7, doon yung nagkakamali. Now- Tapos, yung 7th day, galing naman sa Exodus chapter 20. Oh. Tapos sinabi nila, ito yung true church of God. Pinagtagpi. Pinagtagpi din. Ito. Alam nyo, hindi na tayo kayang pag-isayin ng Biblia. Kaya ang gulo-gulo eh. Isang aklat, ang dami-daming klaseng reliyon. Ha? Eh kung talagang malino kung ano reliyon na nakasulat sa Biblia, di sana nagtalo-talo. Pangalan na reliyon, pagtatalunan eh. At saka Rashid, ang nakakalungkot nito isipin, yung salitang regale
sa Latin. Greek. Hindi, ayun ay Latin. Latin. Na ang ibig sabihin ay reliyon, they are debatable sa panig ng Christianity. Sinasabi nila yung kahulugan ng gari-gari, kaya natin ito kinakailangan sapagkat ito ang magbabalik sa atin Sa Diyos. sa pakikipagrelasyon natin sa Diyos. Samantala sa iba, hindi na yung Kasi kaali. kaya nga Oo, babalik ka. Oo. Di ba? Sabi, babalik ka sa dating kalagayan, sa relasyon. Naputol daw kasi yung relasyon, kaya babalik ka. So, magkagayon pa man, ako naniniwala, using the Bible alone, hindi mo masusumpungan ng katotohanan. Yung absolute truth. Ano pangalan ng reliyon? Wala. Merong reliyon binabanggit sa Biblia. Kapatid na gabi, di ba? Yung description ng reliyon. Pakinggan niyo po at aking babasahin sa Santiago sa Kapitulo ay 1. Ang mga bersikulo po ay 26 hanggang 27. Ganito po ang ating mababasa. Kung ang sino man ay nag-iisip na siya religyoso, samantalang hindi pinipigil ang kanyang dila, kundi dinadaya ang kanyang puso, ang reliyon ng taong ito'y walang kabuluhan. Ang dalisay na reliyon at walang dungis sa harapan ng ating Diyos at Ama ay ito, tanawin ng mga ulila at ang mga babaeng bako sa kanilang kapaghatian at mangingatang walang dungis ang kanyang sarili sa sanlibutan. Yun ang description ng dalisay na reliyon. Pero hindi sinabi kung anong pangalan ng reliyon. Ang sinabi dito, description ng dalisay na reliyon. At sa Karasit, pag sinabi nila, Christianity ito, malabo. Wala eh, wala na. Kasi kahit basahin natin ang kabuuan ni Santiago, wala siyang sinabing Christianity. Wala namang salitang Christianity sa loob ng Biblia. Oo. May salitang Kristiyano, 3 talata lang. Hindi pa si Jesus ang nagbigay. Di ba? Yeah. Alam na kung sino yan. Diba? Kaya bigyan kita ng halimbawa, pakinggan niyo po mga kapatid, saan galing ang salitang Sunod Kristiyano? tayo na, sunod kay Jesus, yun naman pala, hindi naman pala Oo. si Jesus ang nagbanggit nun. Eto, Sablay. pakinggan niyo po. Saan ang galing ang salitang Kristiyano? Eto, basahin natin. 11:26 po ng aklat ng gawa. At nang siya'y kaniyang masumpungan, ay kanilang dinala siya sa Antioquia. At nangyari sa buong 1 taon sila'y nakisama sa iglesia at nagsipagturo sa maraming tao. At ang mga alagad ay pinasimulang tawaging mga Kristiyano sa Antioquia. Ang layo nun, wala sa Jerusalem. Ano mo, Parashit? Alam mo, saan ba Antioquia? Antioquia, sinasabi ng iba, ito ay nasa bandang province ng Greece. Aha. Ang Antioquia. Layo. Ang layo. Kung titignan mo kasi, ang aklat kasi ng gawa ay naisulat talaga siya sa Greek. Ibig sabihin, Oo. nung simula nung nangaral si Jesus sa Jerusalem, hindi tinawag na Kristiyano yung mga alagad. At saka Yung mga followers niya. At saka iba Karashit, kahit And basahin. here, hindi niya narinig yung salitang Kristiyano. At saka iba Karashit, kahit basahin natin ang aklat ng Matthew until to John, walang salitang Kristiyano doon. Hindi umusbong yung salitang Kristiyano. In fact nga, meron tayong research saan galing ang salitang Kristyanismo. Pati sa mga dalubhasa, yung salitang Kristyanismo ay galing kay Ignatius of Antioch. Yun ang panukala ng salitang Oo, yun yung panukala ng salitang Kristiyano. Pagamat yan ang sa Biblia, lumalabas, meron pang sinabi dyan. Kaaway mismo ang gumamit ng salitang Kristiyano. Oo. Sa gawa din yun. Pakinggan niyo po, sa gawa 26 at talata po'y 28, kung hindi mo po 26-28. nagkakamali ng sitas, ito po ang ating mababasa. At sinabi ni Agripa kay Pablo, sa kakaunting paghikayat ay ibig mo akong maging Kristiyano. Oh, yun. Parang nag-aamon eh. Oo. Ibig mo kung maging Kristiyano. Yun ang hindi matatanggihan. Yun, kaya malinaw. Malinaw. Sa Quran, napakalinaw kung anong reliyon. Oo. Sa Biblia, wala tayo masusumpungan kung anong pangalan ng reliyon. Kaya nagkakagulo-gulo yung kababayan natin. Kaya naawa tayo sa kanila, mga kapatid. Ha? Kaya mga kapatid, sa Quran, malinaw eh. Wala tayong pagtatalunan pa. Kung sinasampalatayanan lang natin ang Quran, talagang walang ambiguity, walang kalituhan, na talagang matatanggap ng ating kaisipan yung mga pahayag sa loob ng Quran na walang agam-agam, walang pagtatalo-talo sa pagitan natin, ano ang pangalan ng reliyon? Para sa Diyos, para kay Allah, walang iba kundi Islam. Dahil dito pala niya tayo pinapatnubayan, napakaganda ng sinabi ng Quran. So, masingit ko Karashit, no? Malinaw na ang religion natin ay Islam mula kay Allah. So,
madaling salita, siya na lang dapat ng sasambay talaga natin. Kita mo, pag gusto pala tayong patnubayan ng Diyos, ang unang gagawin sa atin ng Diyos, ni Allah subhanahu wa ta'ala, luluwagin niya ang ating dibdib at papatnubayan niya tayo sa Islam. Kaya ikaw, mga kapatid, mga kababayan, kaya ka nasa Islam, kaya po si Karashid, dito pinanganak at lumaki sa Project 7, Quezon City. Nasa Islam, sapagkat pinatnubayan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Islam. Siya ang nagbukas ng aking puso. Kaya mantakin mo, noong 1988, wala pang Islamic Center halos dito. Wala pang mga aklan. Wala pang maraming ustad. Walang ustad doon halos eh. Kakaunti lang eh. Hindi pa marunong magtagalog. Pero nandito tayo sa pananampalataya ito sapagkat siya mismo ang nagbukas ng ating puso. Kapag gusto kang gawa ng kabutihan ni Allah, ng Diyos, at gusto ka niyang patnubayan, ang unang-unang ginagawa po ng Diyos. Huwag ka nang magtaka, binubuksan niya ang iyong puso. Maluwag eh. Kaya kita mo, minsan ka lang makarinig, napakaluwag. Marami tayong kababayan. Pinatnubayan ni Allah subhanahu wa ta'ala. At ang patnubay na ito, ni'ma ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kabutihang loob, kagandahang loob, biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala na ibinigay niya sa iyo, binigay niya sa akin, binigay sa ating lahat. Kaya tayo ngayon, nasa tuwid na daan, tamang reliyon. Ang reliyon ni Abraham, hindi lang ito, sinasampalatayan natin, pinapasabi sa atin ni Allah, sabihin natin sa mga tao, kami ay pinatnubayan ni Allah. Higit pa doon, natitindigan natin, Brother Knight, Brother Nadim, na totoong tayo ay nasa katotohanan, nasa tuwid na landasin. Kaya nga Karashid, may aya nga na sinabi si Allah sa Suratul Baqarah at itong aklat ang Quran na patnubay yan sa buong sangkatauhan. Kaya nga maliwanag sa Quran, niliwanag kung ano yung ganang sa Diyos. Ay ang tanong ba, meron bang yung ganang sa Diyos? Ang sagot natin, meron. At ano yun? Yun ang Islam. Kaya nga inahamon natin ng sino pa man eh. Oo. Yung bang reliyon, Mormons ka halimbawa. Yan ba sinabi ng Diyos maging Mormons ka? Sinabi ba ng Diyos, ang reliyon sa akin ay saksi ni Jehovah? Direktang sinabi direktang sinabi. Pati yung dating daan, reliyon ba yun? Kung nasa dating daan ka, bakit ka nasa naniniwala kay Pablo? Yung dating daan, sinasabi ni Remias, yung daan yun, sa dating daan. Yun yung daan ni Abraham. Naku nagbibigyan na natin ng group. Anong dating daan? Pakinggan po ninyo susunod. Tatalakayin natin. Ano ang talagang kahulugan ng dating daan? Ay bukod dyan, Metodista. Katoliko may pagpitagpit talata rin ginagamit sa Biblia eh. Pero siya, Para patunayan sila ang pangalan ng Katoliko, Iglesia Katolika, pero may Apostolika. punto man sila. Ano pa? Iglesia Katolika, Apostolika Romana. Ang pinupun nila, kaya di sila tunay nila sapagkat kung wala sila, in fact nga siya, may katwiran ng mga Katoliko eh. Kaya sila ang tunay nila sapagkat sila ang gumawa ng Biblia, ang aklat na ito. Pero yung pangalan na Iglesia Katolika, Apostolika Romana, Romana. hindi mo rin mababasa sa loob ng Biblia. Oo. Ang point dyan, hindi napapatunayan ng sino man, lalo na yung mga sekta ng Kristiyano, kung ang pangalan ng reliyon na kinaaniban nila, o iglesia man yan, o fellowship man yan, hindi mababasang malinaw sa Biblia na yun na ang gusto ng Diyos bilang isang reliyon na mismo ang Diyos ang nagbigay sa pangalan, kung anong pangalan ng reliyon. Kaya hindi tayo mapag-iisa ng Biblia. Kaya kailangan ba reliyon o hindi? Pagtatalo na. At saka Karashid, ang nakakalungkot itong isipin, iba't iba ang standard of truths. Doon dati sa inaanipan ko, ang sabi nila, ang standard of truths, ang tunay na yun, dapat nanginginig ng araw ng Sabat. Dito naman sa Iglesia ni Cristo, kaya sinasabi nila, sila ang tunay na sapagkat nakasunod yung kanilang pangalan doon sa pangalan ng tagapagligtas na nagtatag, wala ng iba kundi ang Kristo. Hindi, tagping talaga. Kaya ang sabi nila, ang ulo ay si Kristo at ang katawan sa makatubig bagat, ang Iglesia. Okay, Iglesia. Ayun. Pinagdidiin ng panahon. Ganon din yung Iglesia ng Diyos kay Soriano. Kay Soriano. Pinagdidiinan din niya. Kaya nalilito yung kababayan natin eh. Hindi katulad kung Quran sana. Kung Quran ang pagbabatayan po natin ng pagsaliksik, paghahanap ng katotohanan, magpapasimulang patnubayan ka ng nag-iisang Diyos na tunay na lumalang sa'yo,
ibubuksan niya, paluluwagin niya ang iyong dibdib kung talagang totoo ka lang sa iyong sarili na gusto mong lumakad sa matuwid na landas. Kaya nga naalala ko, kapatid na Rashid, kapatid na Nadine, na-share ko ng contact. Sa tuwing nagdadawa ko, lagi-lagi kong pinagdidiinan ito. Kung maghahanap tayo ng tunay na dapat nakasalit sa tatlong ito. Sa ano ko yun, una, kinakailangan ang tunay na reliyon dapat inaling ganap ng Diyos. Siya mismo nagbigay. Siya mismo ang nagbagay, siya mismo ang pumili. Yun ang pangalawa. Pangatlo, pagkaraan mo itong malaman, tapos nag-invento ka pa ng ibang mapapabilang ka sa mapapahamon sa kabilang buhay. At ako'y natutuwa, alhamdulillah, yung tatlong batayang ito ay sinasagot ng direkta ng Quran. Direkta. Hindi yung pagtatagpi-tagpi natin yung talata at magbibigay tayo ng sarili nating interpretasyon. Aligoy-ligoy. Sa hiling pang halimbawa, tayong tatlo, magpasa ng Biblia. Magpasa ka, brother natin, babasa ako. Kahit pagkatapos natin pasahin, malamang tayo, magdidibate tayo. Tama nga, kasi dati naalala ko, nagdebate kami ng kuya ko, sabi ko, ang Biblia ba'y nagtuturo ng reliyon? Sabi niya, hindi, fellowship. Sabi ko, hindi, ang Biblia nagtuturo ng reliyon. Sa Santiago, tapos niling ko to sa Gawa 11:26. Pero may naalala ko talata, brother. Pero sinasabi ang Biblia, ng Deuteronomy, patungkol sa, may kinalaman ito, hindi man mababasa natin ng direkta kung ano pangalan ng reliyon. Kaya lang, yung kahulugan ng Islam, yung kahulugan ng pananampalatayang Islam, nailahad po sa Biblia ng ganito. Pakinggan niyo po sa Deuteronomio sa Kapitulo 4, ang mga talata po ay 12 hanggang 13. At ngayon, Israel, ano ang hinihingi sa iyo ng Panginoon mong Diyos? Kundi matakot ka sa Panginoon mong Diyos. Lumakad ka sa lahat ng kanyang mga daan. At ibigin mo siya. At paglingkuran mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo. Naganapin mo ang mga utos ng Panginoon at kanyang mga palatuntunan na aking inuutos sa iyo sa araw na ito sa iyong ikabubuti. Yang lahat ng yan, takot, pagsunod, pagpapasakop, pagsunod sa palatuntunan, pag-iingat sa utos, ibigin ng Diyos na higit sa lahat. Yung buong yan, yung mga pananalitang yan, nauwi sa isang salita lamang. Walang iba kundi Islam. Diba? Yun po masasabi natin sa mga kababayan natin. Kaya, ang masasabi ho natin, ay kung Quran lang sana, mapag-iisa tayo mga kababayan. Bigyan naman nyo ng panahon ng Quran al-Karim. Nandito po kami, mga kapatid yung Muslim. Handang maglingkod po sa inyo. Nag-aanyaya po sa inyo. Kung gusto nyo, kami naman anyayahan ninyo. Meron ba kayong makitang ganito? Yung pastor nyo, kausapin nyo. Nasubukan kausapin ng mustan nyo, ayaw sila makipag-usap sa amin. Ang dating daan, ayaw makipag-usap sa amin ng diskusyon sa reliyon. Ganun din Iglesia ni Cristo. Jehovah's Witness. At saka, Rashid, maalala ko na yun ang nangyari sa Candelaria. Yung inimbitahan nila yung pastor, tapos pumunta pa doon, tinigtang palatay, ang nakakalungkot, hindi umupo, hindi man lang ipagtanggol yung miyembro sa atin. Baptist yun. Baptist. Iniwan niya yung kanyang kawan. Pastor kang nakilala, iniwan mo yung mga tupa mo. Madalas ko napapakinggan sa mga pastor namin, pag mayroong lobong maninila, kinakailangan nandyan ang pastor upang ipagtanggol. Nakakalungkot ito isipin. Ng panahon nilamang ko ng debate, yung pastor namin sa Malolos, Bulacan, hindi pa ako nun Muslim, SDA pa ako nun, hindi man lang sa akin humarap. Subukan din yung kilitiin ng Muslim. Subukan po ninyo, halimbawa, mga born again, Baptist, mga kapatid na Muslim, tandaan nyo ito. Subukan nyo, halimbawa, kilitiin kayo ng pastor, sabihin, mali kayo mga Muslim, bla bla bla. Subukan po ninyo kung hindi po namin kayo pagtanggol. Lalo lang dito sa Pilipinas. Subukan po ninyo. Talagang hindi po namin palalagpasin yan. Ibig sabihin, handa po kami makipagdiskusyon, handa po kami makipag-usap, mga tiran, argue with them, diba? Para malantad po anong sino po ang nasa totoo. Kayo naman, halimbawa, turing nyo sa amin, mga lobo kami. O di, magpatulong kayo sa pastor. At saka kapatid na Rashid, masingit ko lang, kapatid na din. Tandaan nyo po to, mga kapatid at mga kababayan. Si Rashid Indasan po, pati rin ko, ay hindi aatras sa kahit anumang uri ng diskusyon at debate. Publiko man yan o closed door.
Ayun May ang kinalaman sa sabi. reliyon. May kinalaman sa reliyon. Hindi at hindi tayo aatras sa diskusyon sapagkat natitindigan natin ang pananampalatayang Islam, ang tunay na reliyon na galing sa Diyos. Puso mo. Oo. Hindi puso mo, kapatid na yun. Nag-exercise ka pa naman. Alhamdulillah. Naalala ko nga, no, nakasingit ko. Nung may mga nakausap ako na may magpapagupit ako, yung Jehovah's Witness. No? Nagbigay ako ng babasahin, tinanggihan. Pinahiya ako. Pero ganun pa man, okay lang yun. Oo. At nagbasa pa ng Biblia, ng talata, kung meron daw mga ibang pumapasok, nabansagan pa mga aso. Mga aso na binasa siya eh. Ngayon, nagbigay din ako ng talata sa kanya. Ayaw niyang basahin. Mga saradong kukote Oo, ayaw basahin. Pero may saksi ni Jehovah na dumadalaw sa atin, nakipag-usap, bukas ang isip. Ha? Okay. Ganun talaga eh. Yung mga ganun, malapit na alam, no? Kasi may nakalagay din sa Quran, kung sino man, no, yung tao mismo, kung gusto niyang mabuksan ng kanyang puso sa patnubay ni Allah, no? Siyempre, Saka, nasasuratan lang yun. sa Rashid, sa akin, isang malaking karangalan din, nung pumunta ako ng Baguio, talagang masasabi kong baraka eh. Talibang nakapagdawa ako sa bus, meron pa rin akong nadawahan mismo sa Burhang Park. No, mashallah, tinanong niya sa akin eh, parang namumukha po kayo na isa kayong marangalan. At tinanong niya sa ano po bang aral ng Islam, tapos yung pinaliwanag ko sa kanya, medyo naputol lang kami. Pero sabi niya, inshallah, pag inad niya ako sa Facebook, panonoodin niyo yung mga video natin. Upang, inshallah, patnubayan naman siya. Ngayon, sa mga kapatid natin, lalo na yung mga balik Islam sa Saudi Arabia, sa Middle East, gamitin po niyo itong video ito para Libre naman eh. yung mga nagtatanong na sa inyo, nasasagot na natin. Alhamdulillah. Yung katanungan, kailangan ba ang reliyon? Kapag may nagtanong sa inyong ganyan, sabihin niyo, panoorin na lang nyo sa YouTube to, no? Inshallah, ma-upload po natin. Ito na, parang hindi na kayo mahirapan. Ngayon, handa po kaming patunayan sa kanino pa man, particular sa mga kababayan natin, na kailangan ng reliyon, sukat nating kaligtas. At ang reliyon na dapat nating sampalatayanan ay walang iba kundi ang Islam. At hindi lang ito sinasabi ng ating bibig. Ito kaya namin patunayan sa kanino pa man. Ebidensya. Yan po. Hamon namin sa kanino pa man. Islam ang totoong reliyon. Ito ang tuwid na daan ng ating Panginoon na lumalang sa atin na walang iba kundi si Allah subhanahu wa ta'ala. The most sensible preacher. Hamon, ngayon, tanggapin mo ang hamon ni Sheikh Rashid kung talagang ikaw nasa katotohanan. In kuntum sadiqin. Patutunayan natin na yung dating daan, wala sa dating daan. Nasa bagong daan kayo. Kakaibang daan. Ang tunay na nasa dating daan at tamang daan, walang iba kundi kami mga Muslim. Ano pa, para Yung Islam. yung mga pastor ng born again, tanggapin nyo ang hamon namin. Ay patutunayan natin ang totoong born again ay mga Muslim. Ito. Ako, sa panahon ngayon, hindi naman sa gigil ako sa Jehovah's Witness. Ayun. Patunayan natin Patunayan nyo, Jehovah's na Witness. tayo ang totoong sumasaksi sa kaisaan ng Diyos. Pero, Rashid, Saksi din kami. matanong natin. Pero paano kayo, brother natin, kung meron tumanggap sa hamon mo, handa ka bang lumaban ng public debate? Siyempre naman. Ayun, mashallah. Dito po sa University ng Kapetalakayan. Dito na naman kami nagtapos eh. Kung meron po tiyatawag din University ng Luneta dati, ngayon naman, meron pa tiyatawag ng University ng Kapetalakayan. Bukas po, tayo po ay student of knowledge. At alhamdulillah, sino ba naman tayo sa aba natin ito? Tayo po ay pinapatayo, pinapatinting ni Allah subhanahu wa ta'ala upang maging instrumento po ni Allah subhanahu wa ta'ala na ating po ituro sa tao kung ano po ang tuwid na daan, kung ano po ang tamang reliyon, ang reliyon na ibinigay sa atin ng Diyos, sukat nating ikaligtas. At alhamdulillah, Rashid, nandito naman po, napapumunta po kayo sa Kapitalakayan. Kung wala man po ang ating magiting guro, ay nandito po kami mga estudyante niya, ang mga manggagawa dito sa Kapitalakayan. Ako at si Brother Nadim ay handa ko kayong paglingkuran ng libre na walang bayad na ilalahad sa inyo ang katotohanan na itinuturo ng Quran. Siguro pansamantala, magpaalam na tayo. Baga natin, imbitahan mo sila sa kasal mo. Ikakasal na pala sila. Hello, bro. Sige, Natulalaman bigla. malapit na ikasal to si Brother natin. Inimbitahan namin ang lahat po ng kapatiran sa isang granding kasalan. Bilang Bilang pananalita. Bilang panguling pananalita,
Inaanyayahan namin kayo sa Kapitalakayan upang mag-aral at magsuri sa mga pag-aaral tungkol sa Islam at sa iba pa na patungkol sa comparative religion. Kasi ang comparative religion ay magagamit din natin ito upang mapatunayan din o isa sa mga sangka para malaman natin o ma-segregate natin kung ano ba yung mga nagkukunwaring totoong relihiyon doon sa totoong relihiyon. No? So, alhamdulillah, Rabbil Alamin, tunay na ang lahat ng papuri at pasasalamat ay kukulangan kay Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid ko, bilang isang huling pananalita, pagpasensya nyo na po na ngayon ay naputol muna ang aming series of na patungkol sa crucifixion, pero ito yung aming ipaglilingkod ulit. At ngayon ay pinaglingkod po namin sa kung kailangan ba ang relihiyon upang isukat na ikaligtas ng tao, at sinagot naman po yan ang ating pong mandaliting na bunod, batay po sa Quran. Alhamdulillah, bilang huling pananalita, naway, magpatuloy ho kayo sa pagsasaliksik ng katotohanan, at kung kayo ay magsasaliksik ng katotohanan, ay huwag niyo kong kalimutan ang pananampalatayang Islam na kabilang mo sa inyong sasaliksikin. Naway patnubayan po kayo ni Allah sa laki ng katotohanan, at bilang huling pananalita, para Sheikh. Allah, nagpapasalamat po kami sapagkat binuksan po niyo ang aming puso. Kami po'y pinagbabayan niyo sa Islam, ang tuwid na daan, ang tamang reliyon, upang na kami po sa sa pananampalatayang ito, kami po'y iniligtas mo mula sa bingit na apoy ng impyerno. Kami po'y nagpapasalamat sa lahat ng pagpapala, sa iyong nikma, sa kabutiang loob. Nawa, tanggapin mo ito mula sa amin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Assalamu alaikum.